Bah, medyo maganda ang panahon ngayon ah. Oh, eto yung sagot ko doon sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin kung yung LMIA daw ay may bayad or wala, at ituturo ko sa inyo kung saan kayo makakahanap ng mga employers na pwede nyong applyan kung naghahanap kayo ng walang bayad na LMIA. Pinoy ako! So doon po sa hindi pa nakakaalam kung ano yung LMIA or LMIA na tinatawag, this stands for Labor Market Impact Assessment. The Labor Market Impact Assessment is a document that an employer is required to have prior to hiring a foreign worker here in Canada. So, if this is a document that an employer is required to have, sino daw po ang may require na mag-secure ng document na ito? Di ba malinaw mga kababayan? Employer. So, kung responsibility po ito ng isang employer na i-secure ang document na ito, yung LMIA. So, nangangahulugan kung responsibility po nila ito, sino po yung magbabayad? Yung empleyado? Hindi po, di ba? Kasi hindi naman po requirement ng isang empleyado ito kundi requirement po ito ng isang employer. Kaya hindi po kayo dapat sinisingil ng tinatawag na LMIA. Ngayon, may magsasabi sa akin na papaano po yung iba naniningil sa isang applicant? Ay, mga kababayan, pupunta po tayo doon sa basic principle na dapat wala po kayong babayaran dyan sa LMIA na yan. Now, kung itatanong nyo po, saan mo naman nakalap yung impormasyon na yan kung saan hindi ka dapat magbayad ng LMIA? And so, dito nyo po mababasa mga kababayan. Sa mismong official website ng Government of Canada, which is www.cic.gc.ca. Nakalagay po dito, new amendments to the Immigration and Refugee Protection Regulations, temporary foreign workers. I-scroll down po natin at mababasa nyo po dito, prohibit employers from charging or recovering fees. This amendment addresses the principle that temporary foreign workers should not be paying for their recruitment. Malinaw po yan. Hinighlight ko pa. This should mitigate concerns about their financial exploitation. The sad reality is nangyayari po ito. This amendment prohibits employers from charging or recovering the following fees. Fees for the provision of services in relation to an LMIA. Ayun po, employer compliance fees and fees related to recruitment. Employers must also ensure that any recruiters acting on their behalf do not charge or recover these fees. So, malinaw naman mga kababayan, di ba? Sabi nga nila, kailangan pa bang i-memorize yan? But, ano po ang realidad na nangyayari? Kung ano yung bawal, yun po ang nangyayari pag minsan. Not all the times naman po. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, ang hirap naman po na makahanap ng employers na hindi naniningil ng LMIA. Ay, hindi po totoo yun mga kababayan. Maaaring yung iba ay nahihirapan maghanap ng employers, pero hindi po lahat. Sa lahat ng pagkakataon ay nahihirapan po yung iba na maghanap ng employers. Kaya nga po, may mga ini-interview po ako na nakakarating dito na hindi naman po sila nagbayad ng LMIA, at meron din po na naandito mismo sa Canada na naghahanap ng mga employers
at hindi naman po sila nahihirapan na maghanap ng employers. Totoo, maaaring totoo sa inyo na nahihirapan kayo na maghanap ng employers, pero that doesn't mean na yung totoong nangyayari sa iyo ay nangyayari din sa ibang tao. Hindi po natin pwedeng i-generalize na lahat na lang ay nahihirapan. Yung iba po nahihirapan, that's reality. Yung iba rin naman po, may realidad din sila na hindi sila nahihirapan. Para lang po yung pag sinabi natin, lahat ng tao ay naghihirap sa mundo, ay hindi po totoo na lahat ng tao naghihirap sa mundo. Meron pong mga tao na totoo naghihirap. Meron din naman pong mga tao na hindi po naghihirap. So hindi po natin pwedeng i-generalize. At sinabi rin po itong provision na ito, dito mismo sa Alberta kung saan naroroon ako. Ito po ang sabi doon sa kanilang website. Nakalagay po dito, employer fees are legal po daw ba or illegal? Nakalagay naman po dito, employers and employment agencies cannot charge employees fees for a job or employment offer. If an employer is charging you a fee of any kind, we can help. Call the Alberta Government Information Line at 310-0000 and ask for employment standards or the Temporary Foreign Worker Advisory Office. So, yan po yung mga provisions na nagpo-prohibit sa mga employers na mag-charge ng LMIA fees. Ngayon, maaaring itanong nyo, saan po kami makakahanap ng mga employers na hindi nag-charge ng LMIA fees? Wala na pong iba kundi do sa official website ng www.jobbank.gc.ca, at ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-navigate sa Jobbank. Okay, pumasok na tayo kasi medyo malamig sa labas. Ngayon, ang maaaring itanong ng iba nating mga kababayan is, legit po ba yung mga employers sa Jobbank? Alam nyo po, yung Jobbank na official website din ng Government of Canada is a legit website. Pero nakalagay din po dito sa mismong Jobbank yung paalala na binasa ko sa inyo. Nakalagay po dito, your employer is not allowed to make you pay for the labor market impact assessment. Paalala din po nila yan. At mababasa nyo din po dito, important notice. This job posting was posted directly by the employer on Jobbank. The Government of Canada has taken steps to make sure it is accurate and reliable, but cannot guarantee its authenticity. Kaya, kung naghahanap po kayo ng mga employer at nagsasabi sa inyo na bayaran nyo sila, binigyan na po kayo ng Government of Canada ng warning na hindi po dapat kayo sinisingil ng LMIA. Kaya, do your due diligence pag naghahanap po kayo ng mga employers dito sa Canada. So, to navigate this website, sundan nyo po ako para alam nyo po kung papaano maghanap ng trabaho dito. Pag nakapunta po kayo dito sa jobbank.gc.ca, ay makikita nyo po dito sa ilalim yung Canadians, Indigenous people, newcomers to Canada, foreign candidates from outside Canada, kung nasa labas po kayo ng Canada, at temporary foreign workers. I-click po natin yung temporary foreign workers. And makikita nyo po dito, pag clinic nyo po yung temporary foreign workers, start your search. Search 11,553 job posting. I-click po natin yan. Now, pag na-click nyo po yan, ay hahanapin nyo po dito kung ano yung gusto nyong pasukan na trabaho. I-click po natin yung search. And then, pwede po tayo maglagay dito. For example po, may nakalagay na farm worker. So, yan na lang po ang ilagay natin, farm worker. And then, i-click po natin yung search.
So kung meron kayong gustong location kung saan nyo gustong maghanap ng trabaho, then i-click nyo po yon. But for the purpose of this tutorial ay nilib ko na lang po as blank. Makikita nyo po dito, farm worker, general. Ayan po, mga farm workers. Now, i-click lang po natin yung isa. For example, yung una. So, makikita nyo po dito, this is verified. And nakalagay po dito, this employer has applied for a labor market impact assessment to hire a foreign worker to fill labor or skill shortages on a temporary basis. Ayan. At makikita nyo po dito may red. Who can apply for this job? Only apply to this job if you are a Canadian citizen, a permanent or a temporary resident of Canada. You have a valid Canadian work permit. If you are not authorized to work in Canada, do not apply. Nakalagay po dyan, do not apply Pero, ano po yung sabi nung kabayan natin na in-interview ko na nakarating dito sa Canada? Ito po ang sabi niya. Pero sa akin, Sir Sok, yung sa job bank, nakalagay siya yung nakakulay pula. Ibig sabihin siya, accept lang siya inside Canada. Oo. Pero yung employer ko, sabi niya, nagustuhan ko yung CV mo, kaya in-hire kita. Kaya yung nag-apply sa job bank, kahit na may nakalagay na inside Canada, applyan nyo pa rin yun. Kasi once nagustuhan kayo ng employer nyo, i-hire pa rin niyo kayo at hanap siya ng paraan kung paano kayo i-hire niya papunta sa Canada. O, di ba mga kababayan? Kaya nga po nag-i-interview ako para malaman nyo po yung mga nagiging experience nila at may share nila sa inyo para magkaroon po kayo ng idea kasi sila mismo ang makakapagpatunay sa inyo na una, wala silang binayaran. Pangalawa, kung papaano yung naging strategy nila. And that's it for me today mga kababayan. I hope na nakatulong ang videong ito para masagot yung katanungan ninyo kung kailangan ba magbayad ng LMIA or hindi. So I will see you mga kababayan on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong mga pag-apply at magandang araw po sa inyong lahat.